kailan ko pa mag-group exam? Kaya ko naman lahat. Naman yung silbi na pinagawa kami naman. Nagsabi ba ang bahay ng mga rules sa examination quizzes na all caps or all capital letters and no letters? Pero hindi naman daw ito nagagamit. What? Hi, I'm Camille and welcome to another episode of Alam Mo Serious. So yeah, that was a question from one of my students na nag-exam na yun ang rules ng teacher nila sa exam. So yeah, bakit nga ba merong mga capital M lang ba yun ng mga teachers? Or may aral na pwede tayong tumalo? Bakit daw ginagawa yun ng mga teachers? Ginagamit po ito ng mga school to teach discipline, careful thinking, and rule following. Okay? Akala natin walang saysay, so yun pala, meron yun ibig sabihin. Focus you to think before you write instead of guessing randomly. So, ibig sabihin, dahil sa no erasure, mag-iisip ka muna kung yun ba talaga yung sagot. Kaya sa, okay, sagot, tapos diretso sagot yun na. Kasi sa board exam po, kapag nag-shade ka na ng isang, yung answer mo kasi ang board exam is A, B, C, D. So, mag-shade ka lang dyan ng letter at hindi na pwede magbura. Pwede ka magbura, pero malaki na yung possibility na pwede kang mamalitan or hindi na kunin yung paper ng machine. Also, following orientations. So, inaalam din dito kung marunong ka bang magbasa ng mga instructions ng test. Usually kasi kapag nakita natin ang multiple choice, agad sagot tayo. And also, prevent from cheating. Yes, marami po ngayon mga batang nag-cheat. And ngayon po, ang iba, huwag kayo masaktan, ang iba po, harap-harapan po nag-cheat. Hindi ko sandali po na ibahin mo yung sagot mo dahil nakita mo yung sagot ng iba is iba. So, papaguhin mo, okay, mali. Tama pala yun, so babaguhin ko. So, tinuturuan din po tayo na mag-aral. Kaya nasa paaralan ka or nasa school ka. And also, high-stakes prep. When we say high-stakes prep, sa mga college ka na o sa board exam, ginagawa po yun na kapag mali ka na. Ask ka pa ng consideration. Wala na. At kapag may mga alterations, hindi na pwedeng ma-process yung test. At maliban sa mga erasures, sa mga capitalized letters, marami pong tinutulong ang mga teachers sa school na hindi natin alam na meron palang saysay. Diba? Kasi minamaliit po yung thought letter sa school. Ano naman yung silbi na pinagawa kami naman ng ganito? Example, groupings. Bakit kailan ko pa mag-groupings ma'am? Kaya ko naman lahat. Diba? Anong tinuturo sa inyo nito? Yes, tinuturo po tayo mag-socialize. Hindi lang sa atin. Kasi hindi lang naman tayo nabubuhay sa mundo. And we also need help and ideas. Kasi mas maraming ideas, the better. Pero may nag-reklamo, ma'am, si ganyan-ganyan po, hindi tumutulong. So, tinuturuan ka na kung paano makipag-communicate sa mga members mo at malalaman mo din yung tunay na pag-uugali yung traits nila tungkol sa paggawa ng isang project. Okay, ano pa? Kapag mga role-playing, akala natin lang ng teacher kasi gusto nilang may project kayo. Hindi po. Kasi natututo po ang bata kapag real-life situation ang pinapagawa sa kanila. Kasi kapag ginagawa nila mismo, mas natatanda nila at mas natututo sila. Kunyari, nagpa-roleplay ako tungkol sa topic ng pagiging magalang. So, iisip sila ng way, ng scene na nagpapakita ng pagiging magalang. And dahil doon, bago nila makapag-present ng goal na yon, mag-research sila, mag-brainstorming sila kung ano ba yung magandang scene, sino ba yung mga characters. So doon pa lang, marami na po kayong natututuhan. Marami na ang mga estudyante natututuhan, nag-a-assign ng mga role, nagiging artista, so na-feel natin mga artista tayo, so ganon. So maraming mga natututuhan tayo. And minsan, nalalaman pa nga natin kung saan tayo magaling dahil na-experience natin sa school o sa DLC member. And palagi kaming binibilad, nag-practice palagi, halos araw-araw.
halos talagang bilad na bilad kami. Hindi ko alam na yung palang pagbibilad sa amin, yun palang pag-training namin, practice namin araw-araw. Hindi lang siya dahil sa DLC, dahil sa inaalam din nyo kung kaya mong makipagsabayan kapag nag-parade na. Kasi sa parade po, merong mga nahihimatay. So, pag nahihimatay sila, malalaman, okay, hindi siya pwede. So, doon pala sa practice, kung hindi ka na makasurvive doon, paano pa doon sa totoo nang mangyayari? Paano pa sa totoong buhay? So, parang itong school, itong pinagdaanan ng mga estudyante, pinagdaanan ng mga estudyante, is parang a test sa totoong buhay. Kaya, bago nyo sabihin walang saysay ang mga bagay na tinuturo ng mga teacher nyo, mag-isip muna kayo. And also pala, kapag nagpapalinis sa mga teacher, sa bawat classroom, hindi niyo po kayo tinuturuan na maging haya. Oo, tinuturuan niyo po kayo na maging malinis at maging discipline sa paglilinis ng inyong sariling lugar, environment, na pwede nyo rin ma-apply sa real life nyo. Kung magiging malinis ba kayo sa bahay, sa work, or anything, sa paglilaro. So, if you have reached this video, I love you. Love you. Kasi, hindi po lahat nakaka-reach dito sa end ng video na to. So, yeah, that's it. That's this video. Bye-bye!